Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video ay pag-uusapan natin ang Fin application. So kung naririnig nyo na yung ads na to online, dahil may nakikita nga din ako dito mga good reviews and hati din. Meron din palang negative reviews. At nag-o-offer nga daw to ng up to 6,000 pesos sa mga qualified na users kahit na wala pa ang sahod nyo. And in-endorse nga din to nung artista na si Madam Carla. Pero kahit na in-endorse to ay mas okay na tingnan din natin bago kayo mag-try. So sabi nga dito, kahit daw hindi mo pa sweldo pero madami ka nang bayarin, ayan, unexpected na gastos, don't borrow. So wag daw kayong mangutang. I-fin mo na lang daw. So ano nga ba talaga itong fin? So yung sweldo mo nasa kamay mo. So parang advance nila yung sahod nyo, sahod natin. So kung naguguluhan pa kayo, simulan na natin. Pero bago yun, share ko muna sa inyo itong dalawang unan ko na napaka-cutie. So napakamura lang nito, ilalagay ko yung link dyan sa my description box sa baba. So unan yan and ganyan siya kakapal. Chinek ko nga pala itong website nila, naghanap ako ng application, wala ako nakita, and dito, ang fin daw ay salary advance. So, dito pwede ka daw mag-advance ng sahod up to 6,000 pesos at bayaran sa araw ng sweldo. So, SEC-registered, kaya daw paniguradong ligtas ang iyong account. Pero, hindi lahat ng nasa SEC naka-registered sa may SEC is super legit. Kaya, ayun, take note lang. And pinakamabilis daw sila, libre at laging maaasahan. Dahil dito, 0% interest charge daw, walang interest. No hidden fees, malinaw daw ang presyo, at isang araw lang daw na withdrawal. Malalaman natin yan ngayon. Kaya nag-sign in na nga ako dito and find out if you are eligible. So dito pala is website lang. So wala na kayo ditong kailangang i-download pa na application. I-click lang natin itong I am formally employed for at least 4 months. I passed probation period. My salary is paid by bank transfer into one of our partners. And I have access to mobile banking. So, in short dito, pagka ikaw ay unemployed, baka hindi ka dito matanggap. Dahil dapat is merong pumapasok daw na salary sa may bank mo. So, yan, continue na nga. Kailangan lang ditong ilagay yung phone number and email. Tapos, mag-agree tayo sa kanilang terms and conditions. So, ayan, may magte-text nga pala na code dito. And, i-enter lang natin yung OTP. So, dito, scan your ID. Ayan. Pag wala kayo, no, isa sa mga to is hindi na kayo makakapag-proceed. So, dito, national ID, UMID, driver's license, passport, and PhilHealth ID. So, ayan, pwede yung digitized. And continue na. Okay, so ito na nga yung personal details na kailangan nyo i-provide dito. So, gender, civil status, number of dependents, zip code, education level, housing status, at isang reference. Ayan. So, kailangan ding ilagay yung number and continue na nga tayo. So, help us understand your payroll schedule. So, dito, how I receive my salary. Saan niya daw natatanggap? Sa may payroll ba? Sa e-wallet ba? Cash or cheque? And salary advance purpose. Bakit daw kayo magsa-salary advance dito? So, ano yung dahilan? Shopping ba? Tuition, bills, travel, medical expenses, and others. And last, payroll schedule. Tuwing kailan ka sumasahod. So, dito may pamimilian na bi-weekly, monthly, and irregular. So, after nun is tell us about your employment. So, ito na nga sinasabi ko sa inyo na pagka hindi kayo employed is hindi kayo makakapag-proceed. So, by providing your employment and employer details, we can determine your eligibility for our services. So, una na nga is yung type of employer. So, ito yung pamimilian, government, transportation, BPO, financial and legal, hotels, at ayan, marami pang iba. Kaso dito nagtataka ako kasi may nakalagay pa din na unemployed. Unemployed pero siguro pwede dito yung freelance nga. And kung meron ka sigurong sariling negosyo, pero dapat sumasahod ka and kailangan mayroong pumapasok sa iyong bank. Kaya bakit unemployed? So sige, proceed muna tayo. And dito sa my employer's name, pagka nag-type kayo dyan, meron dyang lalabas na employer's name and kiklik nyo lang yun. Pero pag wala is i-type mo na lang daw. Next is position department.
And mag-upload na daw ng bank statement. So dito nga is pipili ka na ng payroll bank. At ito yung mga bank na pwedeng pamilian. Kaso lang, okay, so merong BPI, Union Bank, Metro Bank, Maya, BDO, Security Bank, GCash Land Bank, China Bank, and Rizal Commercial Banking Corporation. So kaso lang dito sa may payroll bank na, nung kinlik ko yung bank kung saan ako sumasahod is ang sabi dito, we don't support your bank yet. So yun lang. Meron pa palang ganito na akala ko is lahat ng to partners nila, tas may nakalagay na we don't support your bank yet. Kaya, ayan, click na ako ng click at hindi nga ako dito makapag-proceed. And ino-notify daw nila ako pagka meron na daw silang bagong bank. So, ayun, hindi pala siya mabilis. Hindi mabilis yung process niya. Dahil kung doon ka nga sumasahod, ano gagawin mo? So, anong bank yung pipiliin mo? Dahil kailangan pala is makita nila na meron ditong at least 4 months ka na sumasahod na merong pumapasok sa'yo na sahod sa may bangko nga na pinili mo. So, ayun, hindi na ako dito makapag-proceed at, ayan, click lang ako dito ng click. So, nag-try naman ako sa iba. Nag-try ako sa may ibang bank. And dito naman, merong lumabas na Link Bank via Finverse. So, dito, partner nila yung Finverse para daw ma-verify yung income and ma-tailor yung inyong credit limit. So, yung data daw is encrypted and login details are not stored. So, kagaya ng sabi nila, kailangan is mag-sign in tayo dito sa may website na to. Mag-sign in tayo sa may bangko natin gamit yung website na to and ilalagay natin yung ating password, email and password, username and password, at yun ay ayoko. So, ewan ko kung kayo, okay kayo doon na mag-open kayo doon sa may website ng bank nyo, i-type nyo yung inyong username and password. So, ako is no na ako dito. Pero dahil, ayun nga, hindi daw nila supported yung bank na yon. So, wala na ako nagawa. Nag-search na lang ako online nung mga nakapag-try na at kung ano yung experience nila dito sa may Fin. So, dito meron nga ako nakita na, ayan, ang laki daw ng babayaran. So, akala niya walang interest. So, dito na-offeran siya ng 2,000 pesos. Lowest is 300 and ang maximum is 2,000. So, yung pinakalumalabas dito na pinakatubo is 624. Kaya pala ganito, nung una, wala daw talaga silang interest. Pero, ayun, may ganyan na daw. Fixed na daw ang interest. So, nag-update na sila. Meron na silang interest. Sa pag-link naman daw ng bank, ay aabutin ng up to 4 days. So, ito, 4 days na wala pa din daw yung nakapag-try na, nakapag-experience na. So, kung ito nagmamadali ka, ngayong araw na kailangan mo ng pera, ay hindi para sa'yo itong Fin. And yung mga nakapag-try daw ng GCash yung pinili nila is hindi daw sila na-aprobahan kasi, ayan, mas okay daw na bank account. And ayun, may mga nababasa nga din ako na waiting for nothing lang sila. Ang tagal daw ng process. And dito, pagka doon na-offeran ka is pwede mo naman daw i-advance yung pagbabayad mo before sahod. And dito nga daw is yung na-aprobahan, 2 days before pa lang is na-deduct na yung utang nila dito sa my Fin. So, yun, auto-deduct sila. So, yun, in short, legit naman itong Fin. Kaso nga lang, marami kang kailangang i-provide. And basta bank nga yung payroll mo. Kung BPI, Union Bank at Metro Bank, mas mabilis daw yung process. Kaso nga lang, natatagalan sila na i-ready daw yung account mo kasi matagal din daw mag-respond yung bank sa may verification at auto-debit arrangement na hinihingi nung Fin application. So, salary advance nga siya. Kaso nga lang, hindi na totoo yun nandun sa kanilang details na walang interest. Dahil may interest na nga daw to and, ayan, may withdrawal fee. And may nakita nga din ako dito na bank statement. So, we couldn't verify your bank statements. So, ayan, your statements were rejected for the following reason. So, we could not detect 4 months of salary in your statement. So, please come back and reapply once you have 4 full months of salary. So, dito, kailangan nga nila makita na meron kang at least 4 months na sahod.
na pumapasok sa iyong bank account. Dahil pag wala, ligwak. And yung nabasa ko nga din dito na negative is, ayaw nga nila nang nagre-required kayo ng bank account na pati credentials kinukuha nila. And after nun nga, meron ngang pangyayari na hindi na sila makalogin sa may online banking nila. So, kagaya nga din nung na-experience ko sa may pag-a-apply ngayon is, ina-ask nga yung username and password doon sa may online banking mo. So, ito is, yun yung dapat talagang sinesecure nyo. Hindi nyo basta-basta tinatype sa kung anong website man yung a-applyan nyo dahil yan ay dapat nakasecured, kayo lang yung may alam. And kung anong bank yan, dapat doon lang kayo mag-log-in. So, yun, para sa akin is legit naman, kaso nga lang, kung gusto niyo ng madalian is hindi ito yung para sa inyo. And kung wala kang bank na may pumapasok na at least 4 months na sahod mo is hindi ka din dito maaaprobahan. So ayun lang, kung may naka-experience na sa may FIN application, comment down below and sabihin nyo na din kung ano yung experience nyo para maging aware nga din yung mga magta-try. So ako is hindi ko na ito ipagpapatuloy dahil hindi pa nila supported yung bank na napili ko dahil dun ako sumasahod. So hindi ako makakapag-proceed sa kanila. Pero ayan, gagawin ko kayo ng update. Itatry ko pa din ang itatry. So ayan lang, that's it for today's video. And kung may tanong pa kayo, kung may gusto pa kayong application na ipapareview, na ipapasilip, na titingnan yung mga details na hinihingi nila para kung qualified kayo or hindi, alam nyo na agad. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye! Bye!